Hi guys! So I'm Mayan Saicon I'm Rochelle Sigarang. I'm Vincent De La Fuente. And I'm Marit Ricovino. and we are here to present the life and works of Rizal. So guys, pag naririnig niyo yung pangalan ng Rizal, ano yung unang tumatatak sa isip niyo? As for me, I think Rizal is an excellent writer and an activist. So siya ay may paninindigan sa bayan. Isa din siyang pambansang bayani ng Pilipinas. And para sa akin naman, isa siyang matapang dahil pinaglaban niya ang bawat Pilipino. So ngayon, may mga hinanda po kaming katanungan upang malaman kung gaano nga ba kalawak ang kaalaman ng mga tao tungkol kay Rizal. Good day! Ngayon malalaman po natin kung gaano kalawak ang kaalaman ng mga tao tungkol kay Rizal. So, first question. How do you think Rizal shaped the future of the Philippines? Okay, for me as a professor and as well as a lawyer, I think Jose Rizal is very imperative in shaping the Filipino culture and nation as it is today. Okay? First off, because of his writings, diba, we were open to the reality that there is really oppression during the time of the Spaniards. Okay? And because of the law, his works are echoing way back in his era up until today. So, in terms of shaping the nation, okay, or the future of the Filipino nation, is very instrumental in terms of showing the concept of freedom, okay, showing the power of pen as it is compared to the power of sword. Thank you for that wonderful insight, sir. And next question. What do you think is the importance of studying life and works of Rizal? Well, technically, not just the life and works of Rizal, but all of our national heroes. We need to remember their works, their acts, no? Especially their literary outputs, considering that is part of our culture. Okay? And the culture of a specific nation is its soul. If we don't study the culture that we have, then ano yung soul ng isang country? Okay? So, hindi lang kay Rizal, but all of our national heroes who contributed to what the Philippines is now. Okay, thank you for that wonderful answer and thank you for your time today, sir. Hello guys! So, we are here today with Maxine. So, may mga questions po tayo sa kanya about kay Rizal. So, ang first question natin is, would you consider Rizal as a national hero? Yes, considered ko siya as national hero kasi may kita nga natin sa mga sinulat niyang mga aklat or libro, novels, nandun kung paano niya pinaglaban ang Pilipinas. Sa kinolonize tayo ng Spanish, yung mga Spanish is pinagdadamot pinag-aral naman tayo nila ng education, pero hindi sapat yun para matuto tayo ng mga lengguwahe nila, diba? So, ayun. Si Rizal ay nag-aral sa ibang bansa para malaman niya kung ano talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Ayun. So, parang nakipaglaban siya para sa akin. Mm. And second question, Maxine. Sa tingin mo, para sa'yo, sa sinabi ni Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, nakikita mo pa rin ba siya sa ngayon? Sa ngayon, parang oo na hindi. Kasi yung sa hindi muna tayo. Yung hindi kasi madalas hindi naman nakilala ng mga bagong henerasyon si Rizal. Madalas ang alam na lang nila is siya yung bagong bayani, siya ang pambansang bayani lang, pero hindi na nila natututunan kung ano talaga ang ginawa ni Rizal sa atin. Tapos yung oo naman, kasi dito tayo namulat ng katotohanan, dito natin nakita kung paano tayo paano rin tayo naging independent sa sarili natin. Ayun. Andito po tayo ngayon para interviewin si Mika De La Fuente sa mga life works ni Rizal. So, ang unang question namin sa'yo is, do you think may mga nangyari sa books ni Rizal na nangyayari pa ngayon? Well, for me, yes. Upon watching, scrolling through social media and the news itself, in the works of Jose Rizal, dinemonstrate na doon yung how the Spanish
treated us poorly. And I think that is still showing today, but instead of yung mga Spanish, it's our own blood na nagtitreat with us poorly. So, currently, Filipinos are still being treated poorly, but sa kapwa Pilipino na natin, hindi na siya other countries. So yes, nag-show pa rin yung mga works niya up until today. Okay, thank you. So, another question. May influence ba ang works ni Rizal sa buhay mo ngayon? Well, yes. Nung high school pa lang ako, nung sinastudy pa lang namin yung mga works niya, yung Olimitang Here and yung El Filibusterismo, habang binabasa ko yun and yung habang nagre-research kami about it, na-feel ko na parang gusto kong ipaglaban yung country natin. Like, and during that time kasi parang medyo may political conflict na nangyayari sa atin and yung may mga problems like politically. So, yeah, so yung books niya parang as like yung mga previous Filipinos na parang na-inspire niya na para lumaban para sa ating Pilipino. Parang nag-apply din sa akin yun nung nabasa ko yung mga works ni Rizal. Alright, maraming salamat po sa pagsagot sa mga ating question. May mga hinanda akong katanungan tungkol kay Jose Rizal. Para sa'yo, sino si Jose Rizal? Para sa akin, si Rizal ay isang bayani dahil bata pa lang siya. Marami na siyang alam tsaka naipaglaban niya yung mga Filipino during his time. Gamit yung mga through his knowledge and works. So, thank you sa pagsagot sa mga tanong na tungkol kay Jose Rizal. So, hi guys! Ngayon, mag-interview tayo tungkol kay Rizal. So, sa tingin mo, bakit nasa piso si Rizal? I think the reason behind that is to pay tribute sa lahat ng ginawa niya para sa bansa natin. And isa rin sa reason kung bakit siya yung nasa piso is para maalala natin siyang lahat. Regardless of your age, bata man, matanda, maalala natin lahat ng contribution niya sa bansa natin. Thank you! Ayon sa nakalap naming impormasyon o pananaw mula sa aming interview, si Rizal ang binansagang pambansang bayani dahil sa kanyang malaking ambag sa reforma sa ating lipunan at paghulma sa ating bansa ngayon. Ang pag-aaral sa mga gawa at buhay ni Rizal ay nagbibigay sa atin ng kamalayan tungkol sa realidad ng pang-aapi na dinanas mula sa mga Kastila o mananakop. Sa usapin ng paghubog ng bansa, pinakita niya ang konsepto ng kalayaan, nasyonalismo at patriotismo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panunulat sa halip ng espada o dahas. Ang kanyang mga gawa, kilos at akdang pampanitikan ay bahagi ng ating kultura. Ang kultura naman ng isang bansa ang maituturing na kaluluwa o pundasyon nito. Kaya malaki ang kontribusyon ng mga nagawa o nakamit ni Rizal sa paghubog ng ating lipunan at bansa ngayon.